Inaamin ko sa makapangyarihan ng Diyos at sa inyo mga kapatid na lumha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong aming Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ang maraming makapangyarihan, tagang pinakamabuti yung pinakaglay, gawin mo sa aming kalooban manood ang pag-ibig sa iyong ngalang dakila at bandog, upang sa pag-unlad ng aming pagsunod sa pananampalataya ng iyong pinagkaloob, mapagyaman mo ang kabutihang iyong inihandog at ang iyong pinagyaman ay mapanatili mo lubos. Sa iyong pagsubaybay sa amin at pagbuto sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sige po. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kami mga lingkod ni Kristo at katiwala ng mga hiwaga ng Diyos. Ganyan ang dapat na aming palagay ninyo sa amin. Ang katiwala ay kailangang maging tapat sa kanyang Panginoon. Walang anuman sa akin ang ako'y hatulan ninyo o ng anuman hukuman ng tao. Ni ako ay hindi humahatol sa aking sarili. Walang bumabagabag sa aking budhi. Ngunit hindi nangangahulugang ako'y walang kasalanan. Ang Panginoon ang humahatol sa akin. Kaya't huwag kayong humatol nang wala sa panahon. Maghintay kayo sa pagdating ng Panginoon. Ilalantad niya ang mga bagay na ngayon natatago sa kadiliman, at ipahahayag ang mga lihim na hangarin ng bawat isa. Sa panahon iyon, bawat isa ay tatanggap ng papuri na uungol sa Kanya mula sa Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid
mamamagitan at banal. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga mamamagitan at banal. Umasa ka sa Diyos ang mabuti gawin, at mananahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan, at pangarap mo ay iyong makakapitan. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga mamamagitan at banal. Ang iyong sarili sa Diyos mo ilalap. Pag nagtiwala kay tutulungan ka na. Ang kabutihan mo ay magliliwanag, katulad ng araw kung tanghali tapat. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga mamamagitan at banal. Ang mabuti gawin, masamay ipagpili. Ang mananahan kang lahi sa lupain. Pagkatiyaong bayang waslo ang gawain, ay mahal ng poon, hindi itatakwil. Sila'y ingatan magpakailangan, ngunit ang masamay ay hihiwalay. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga mamamagitan at banal. Ililigtas ng Diyos ang mga matuwid. Iingatan sila pag naliligaya. Ililigtas sila at kanyang tutulungan. Laban sa masama, ipagsasanggalang. Sapagkat sa poon, nangungunding tulad. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga mamamagitan at banal. Magsikayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyong sinabi ng mga pariseo at mga eskriba kay Jesus, ang mga alagad ni Juan ay maligit mag-aluno at manalangin. Gayon din ang mga alagad ng mga pariseo. Ngunit ang mga alagad mo ay patuloy na pagkain at pag-inom. Sumagot si Jesus, pag-aayunuhin ba ninyo ang mga panahulin sa kasalan samantalang kasama pa nila ang lalaking ikinasal? Kapag wala na ang ikinasal, sa kapas lamang sila mag-aayuno. Sinabi rin niya sa kanila isang talinhaga, walang pumipiraso sa bagong damit upang itagpit sa luma. Kapag ginawa ito, masisira ang bagong damit, at ang tagping bago ay hindi babagay sa damit na luma. Wala rin nagsisilid ng bagong alak sa lumang sisidlang balat. Kapag gayon ang ginawa, mapuputukin ng bagong alak ang balat. Matatapon ang alak at masisira ang sisidlang. Sa bagong sisidlang balat, dapat ilagay ang bagong alak. At walang magkakagustong uminom ng bagong alak kapag nakainom na ng inimbak, sapagkat sasabihin niya, masarap ang inimbak. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. In the names of Jesus and Mary, we praise. Amen forever. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi, Meron akong story ng isang, siguro kayo nakarinig na nito, ang story ng isang mahirap na lalaki na nirahan sa napakarumi at napakabahong bahay. Ito'y puno ng basura, mga
alikabok, pagkabuenos sa lahat ng nasulong. At sabi niya sa kanyang sarili, wala na. May manatiling ganito habang buhay. Siguro ako na ang pinakamahirap at pinakakawawang tao sa mundo. Nag-self-pity siya. Habang siya ay naglalakad sa kalsada at malalim ang iniisip at lungkot na lungkot, ay may nagpakita sa kanya isang Jenny. Jenny. Hindi ko Jenny si Jenny na nagtitira ng siomay sa palengke. Yun, San Jenny na nagpakita sa kanya San Jenny. Binigyan siya ng yung magandang flower vase. I will give you something that will change your life. Isang napakagandang flower vase. Kaya tuwa-tuwa naman yung tao. Umuwi. Ang isip niya habang siya umuwi, ibenta ko itong yung flower vase sa Globibia ng anak at magagandang pinakaimong. Nang siya ay umuwi na, habang tinitingnan niya yung flower vase, ay siya ay napag-isip. Teka muna, hindi ko na lang ito ibenta. Inilagay niya sa isang lamesa. At siya ay napag-isip, parang may kulang. Kulang ng bulaklak. Kaya nilagyan niya ng bulaklak. So, beautiful flowers in a beautiful flower vase. Sabi, teka muna, it does not fit. Parang may kulang. Marumi ang lamesa. Hindi magbagay. Kaya nilinis yung lamesa. At siya ay natuwa. Nung malinis na ang lamesa, pinaglalagyan ng flower vase, tinignan niya, hindi bagay. Marumi ang bahay. Kaya nilinis ang bahay, tinanggal yung mga cobwebs, mga alikabok. At nang malinis na ang kanyang bahay, siya ay lumabas. It does not fit. Hindi ang bagay. Malinis na ang loob. Marumi ang paligid. Kaya nilinis niya ang paligid. Gumanda at ang paligid at nang malinis. Ay nagtakang ngayon ng mga tao. At sabi niya, yung maganda ng bahay ng ating kapitbahay, kaya sila ay pumunta at pinisita. At pinakita niya yung napakagandang flower vase. At na may mga bulaklak. At yung marami nang siyang naging kaibigan, nagbumisita sa kanyang bahay. At hanggang sa may nagsuggest sa kanya na magnegosyo. Binigyan na siya ng konting kapital at siya nagtyaga, nagtinda ng gulay hanggang sa gumanda na ang kanyang buhay. Nakaahon sa hirap. Bakit? Nang dahil sa flower vase. One little change altered everything. Isang maliit lang na pagbabago, kanyang itong itinuloy hanggang sa nabago niya ang kanyang buhay at ang kanyang pamumuhay. Mga kapatid, ito yung mensahe ng ating Ebanghelyo ngayon. Yung talinghagang implemento ng Panginoon. Una, sabi niya, hindi mo pwedeng itampi yung bagong tela sa lumang damit. Kasi yung ginagamit dati is wool, papanahon ng Panginoon. Hindi katulad yung marami ng synthetic. Di ba yung wool ay galing sa balahibo ng tupa. Kapag ito'y malaking una, kapag ito'y nalaghan, lalo na kapag mainit yung tubig, ito'y paliit ng paliit.
Liliit, sisiksik siya. Dahil kung magtakpi ng lumang damit, at ang gamit ay tela na bago, at kapag ito'y malabhan, ang liliit ang pupulubot yung pinagtakpian at masisira yung lumang damit. Ganon din ho sa sisidlang balat. Noong unang panahon, sa panahon ng Panginoon, ay wala pa yung bilog ng mga botilya, yung D4, wala pa mga botilya. Ang ginagamit na paglalagyan ng anak ay yung sisidlang balat. Wine skin, balat ng tupa. Kapag ang bagong anak ay ilagay sa lumang sisidlang balat, magkakaroon ng reaction. Masisira yung sisidlang balat. Masasayang yung anak. Siguro kung ang Panginoon ay nabuhay sa kapanahonan ngayon, gagamitin din niya yung sa talinghaga, yung nangyayari sa ating mga highway. Diba yung highway, yung yung takip-takip. Yung may kamping butas ay ito lang muna. Hindi na makating. Yung tabong-tabong ay hindi yan maaaring naman lahatin na pagbabago. Anong ibig sabihin? The old and the new would never be mixed. Ibig sabihin, pwede dapat tagpi-tagpi. You could do password. Kung kailangan ng surgical surgery ang ating buhay, hindi pwedeng makikap-take-up lang. Tama muna na tama muna. Ibig sabihin, kapag nasa atin na ang Panginoon, tayo nagiging bagong tao, bagong buhay. At dapat yung pagbabago na yun ay sunod-sunod. Hanggang sa katapusan nito, hindi pwede simba ngayon, sa susunod na linggo, hindi na yung patakpik-takpik o pag-isa-lisan o tabon-tabon lang. At hindi yung pwede. When you start something new in your life, you should do it all throughout. Kaya mga kapatid, sa pagpapatuloy namin sa ating banal na misa, magdasal tayo kay Mama Mary at kay sa Panginoong Jesus na sana tulungan niya tayong magbago hanggang sa to the fullest. Bago tayo matulog ngayong gabi, mag-isip tayo ng isang area ng ating buhay na pwedeng mabago. Just one small change would trigger big changes in our life. At magagawa lang natin yan sa tulong ng Panginoon. Naman sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Magsigali po ako. Manalangin tayo sa amang Diyos upang ilapit niya tayo sa kahalagahan ng Ebanghelyo para kami mabuhi ng simbahan ng ang daigdig. Sa bawat panalangin ang ating isasagot, Panginoon, bigyan mo ang aming panalangin. Panginoon, bigyan mo ang aming panalangin. Ang bayan ng Diyos at ng mapinipin, naway sige ng pag-akay ng Espiritu Santo, upang ipakilap sa mga tao, ngayon ang walang kumpas ng bukay na ibang. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo ang aming panalangin. Ang ating mga puso, naway ating buksan,
ko sa lahat ng humihingi ng tulong ni Kristo na makamtan ito. Manalangin tayo. Panginoon, piliin mo ang aming panalangin. Sa mga may sakit, naway maging daan tayo na mapagpagaling na kamay ng mapagmamalasakit ni Kristo sa pamamagitan ng pagbibigay natin ng pagmamahal at kalinga sa Kanya. Manalangin tayo. Panginoon, piliin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao, naway makatagpo ng walang hanggang kapahingahan sa piling ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, piliin mo ang aming panalangin. Mga namin nasa langit, hindi mo ang aming mga panalangin at turuan mo kami mamuhay bilang bagong bayan mo na pinalaya ng pag-ibig ni Jesucristo, aming Panginoon. Magsipo na po. Manalangin po mga kapatid upang pagmamahalin natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Nagpapinawan ng Panginoon ang kapahagi sa iyong mga kamay, sa kapinangan at pagkakalan sa ating kapinawan at sa buong sambayan ng panahon. Ama namin lumikha, banal na pagkahain na namin nawang pagdulot ng iyong pagbabasbas na sa amin tumutubos. Upang ang ginaganak mo sa aming pagdiriwang ay maging lubos na pagkakaloob ng iyong pagmamahal. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. Asumin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itaas namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ng Panginoong ating Diyos. Marapat siya sa kasalanan. Ama naming makapangyarihan, kung marapat na ikaw ay aming pasalamatan, pinagbibigyan mong ito'y aming mainayang, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag, sa kadakilaan sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang ay kami rin iyong pinakikiharapan sa pamagitan ng anak na minamahal. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiaway ng papuri sa walang hupay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Sa
dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob ng muling handog, ginawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin niyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman matapos ang hapunan, ginawa kanyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Tinabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bawat walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa iyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagpuni natin ang misteryo ng pananampalataya. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkakit muling pagkabuhay ng anak. Kaya tinaalay namin sa iyo tinapay na nagbibigay buhay at ang talis na nagkakalaw ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat at kami ang hinaharapan na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin ngayong sasalo-salo sa katawan tulo ni Kristo ang maguklong sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amanin namin yung simbahan na laganap sa buong daigdig, puspusin kami sa pag-ibig. Kay San Francisco naming Papa, ni David William ng Obispo ng Tanang Kaparian. Nalalahanin rin yung kapatid namin na hinilain ng may pag-asa na sila yung muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan pinapatong kami lahat ng mga kasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kay San na mahal na Birhen Maria na ng Diyos, kay San Isang Jose kami kalinis ang esposo. Kay San ang mga apostol at lahat ng mga banal na buhay dito sa daigdig ng kalugod sa iyo. May pagdiwang na wala namin ang pagpupuri sa ikakaranan mo sa pamamagitan ng iyong anak naming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri sa iyo, Diyos na mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa pagpupili ng mga nakagalilaw sa puro ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob.
Hinihiling namin kami niya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at layo sa lahat ng kamamahan, samantalang aming pinananamit ka dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa iyo, ang aking kapayapaan ang ibigay ko sa inyo. Tunay mo ang pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pagkakaisa at siyang kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. Nabigay niyo ang kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis sa makasalanan ng sanlibutan, mapalad ang inaliyan sa kanyang higing. Panginoon, iyong dapat patuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling ka ako.
ay humihiling ng lakas upang inilaan upang kagandahang loob namin madagdagan sa paglilingkod namin sa iyong kadakilaan na nagpapaalam sa pag-ibig namin sa kapwa-tao. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiyo po muna. Maraming salamat po sa ating mga sponsors. Food sponsor sa ating choir, ang Prison Choir. Lectors and commentator sa ating punong tagapagdiwang ngayong gabi, Father Dennis Nauron. At higit sa lahat sa ating Panginoon. Magsitayo na po. Sumainyo ang Panginoon, pagpalaan niyo ang makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tagayin niyo sa pag-alis ang kapayapaan ni Kristo.